Dumating na nga ang kinatatakutan ng mga rider at ito ay panahon ng tag-ulan mga pre. Masakit man isipin na sobrang hirap talaga pag tag-ulan mga pre. Pero laban pa rin tayo kasi nga dito natin binubuhay ang ating pamilya. Dumating pa nga sa punto na ako ay hindi makapagbiyahe ng 2 araw o 3 araw dahil nga sa ulan. At dito ko talaga masasabi na sobrang hirap talaga pag umuulan mga pre. Kaya ayun, hindi nga tayo nakabiyahe ng 3 araw. So ito na nga, bumabiyahe na nga tayo pero ang kalangitan dumidilim na naman. Pagkatapos nga nating ihatid ang ating misis dito sa kanyang pinagtatrabahuan sa Cubao ay nag-online na rin ako sa aking platform sa Mobit dahil nga baka mamaya lalakas naman yung ulan hindi na naman tayo makapagbiyahe nito mga pre kasi nga pag umulan nakakatamad. Pasado alas 7 na pala nang pinasukan tayo ng booking at pagkarating ko nga dito sa pick up location ni sir ay nandito naman na kaagad si sir at pagkatapos nga niyang sumakay mga pre ay umalis na kami at maya maya pa ay narating na rin namin ang kanyang drop-off location. Maraming salamat sa iyo sir sa ulitin. At ang kanyang babayaran dito mga pre is 139 pesos pero binigyan tayo 150 pesos. Meron tayong tip na 11 pesos pang dagdag gasolina mamaya mga pre. At pangalawang booking natin mga pre dahil naka-auto accept tayo, pumasok naman na kaagad at ito na, pinick up na natin si madam. Sa mga oras na to mga pre ay ang ganda ng panahon, walang kaulan-ulan, hindi mainit at hindi rin maulan pero sign na yan mga pre na mamaya mga alas 2 or alas 3 ay ulan na yan. At pagkatapos nga na-drop natin ang pangalawang booking natin si madam ay wala nang pumasok na booking. Kaya eto, tambay muna kami dito ni Paps sa ilalim ng punong kahoy kasi nga hindi naman tayo pinasukan kaagad-agad. Araw kasi ng Sabado ngayon mga pre, sabi nga ni Paps sa akin, kanina pa daw siya tumatambay dito pero wala pa rin pumapasok. Mahigit 30 minutes na rin siya na tumatambay dito mga pre. At madaling araw daw siya nag-umpisa pero tinanong ko siya kung nakailang booking na siya. Sabi niya 11 booking pa lang daw. Ha? Ang hina naman kasi nga Sabado mga pre. Mag-alas 9 na pala ng umaga pero hindi pa rin tayo pinapasukan. Ibig sabihin lang nun, lumipat ka na ng pwesto mo na pagtatambayan ulit. Pasado alas 9 na nang biglang may pumasok na kaya agad-agad ko naman pinuntahan si sir. At pagkarating ko nga dito sa pick up location niya ay nandito naman na kaagad si sir. Medyo matagal nga lang magsuot ng shower cap at helmet pero okay lang yan, ganun talaga. Dahil pag mababa yung pasensya mo dito, hindi ka pwede sa Move It motorcycle rider. Kailangan dito yung mataas yung pasensya kasi nga iba-iba yung ugali ng mga passenger natin, lalo na yung mga bakla, mga babae na medyo masungit, kaya habaan natin yung mga pasensya natin dito mga paps. Alright. Umabot pa nga sa punto na 2 kilometro ang tatakbuhin mo bago mo mapuntahan ang kanyang pick up location pero pagdating doon sasabihin sa'yo pababaan na po. Patay ka dyan, ang layo-layo ng pinanggalingan mo tapos sasabihin lang sa'yo pababaan na po. Mag-aantay ka na naman ng mahigit 5 minutes kasi nga nandun siya sa pinakatuktok ng building.